binabati kita sa iyong bagong trabaho sa school district. Ang isang kondisyon sa pagtatrabaho ay ang pagpasa sa Employee Entrance Evaluation o E3 Strength Test. Layunin nito na ipakita na ang iyong pisikal na kakayahan ay sapat para sa mahahalagang gawain sa trabaho. Ang videong ito ay gabay para maunawaan kung ano ang aasahan at kung paano maghanda. Sa mga papeles para sa pre-employment na matatanggap mo mula sa distrito, makakatanggap ka ng link para mag-schedule ng appointment. Pakisundan ang link para pumili ng petsa ng appointment at sagutin ang ilang maiikling tanong tungkol sa iyong bagong posisyon. Siguraduhing linawin sa inyong distrito ang pamagat ng inyong bagong posisyon. Pagkatapos mong mag-book ng appointment, makakatanggap ka ng email ng kumpirmasyon na may mga tagubilin kung paano maghanda para sa pagsusulit. Sa email na ito, may link sa health history form na dapat mong sagutan bago ang iyong pagsusuri. Ang pagsusulit ay mga 1 oras. Dumating ng 5 hanggang 10 minuto bago ang appointment para sa pagpaparada, pag-check-in at iba pang gawain. Bago ang iyong pagsusulit, mahalagang basahin ang aming brochure para sa evaluation ng pagpasok sa empleyado. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong nabasa, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin. Mahalagang dumating ng may mahimbing na tulog, magsuot ng damit na pang-atleta at magsuot ng sapatos na sarado ang daliri. Ang pagkain ng almusal ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng lakas na kailangan mo upang makumpleto ang pagsusuri. Ngunit hinihiling namin na huwag kang manigarilyo o uminom ng anumang caffeine bago ang iyong appointment dahil sa mga masamang epekto na maaaring idulot nito. Gayun din, siguraduhing uminom ng anumang gamot na inireseta na karaniwan mong iniinom. Bago ka umalis para sa iyong appointment, siguraduhing dala mo ang iyong balidong government-issued photo ID. Pagkatapos ninyong mag-park, pumunta po kayo sa aming main lobby para mag-check-in sa receptionist. Kakailanganin mong ibigay ang iyong pangalan at ipakita ang iyong photo ID. Babatiin ka ng E3 technician at aanyayahan ka sa isang testing room. Sisiguraduhin nilang nakasuot ka ng sapatos na sarado ang daliri bago pumasok. Kapag nasa silid ka na, hihilingin sa iyong ipakita muli ang iyong ID at susuriin ng technician ang impormasyon ng iyong health history. Ang impormasyong ito ay para lamang matiyak na ligtas para sa iyo ang pagsali sa pagsusulit. Ang impormasyong ibinabahagi mo ay protektado ng mga pamantayan sa medical na privacy sa ilalim ng HIPAA at mga alituntunin ng California at hindi ibabahagi sa distrito. Pagkatapos ay kukunin namin ang iyong presyo ng dugo at pulso. Mahalagang tiyakin namin na ang inyong presyo ng dugo at pulso ay naaayon sa mga alituntuning itinakda ng American College of Sports Medicine bago kami magpatuloy sa pagsusuri. Tulad ng health history review, ginagawa ang prosesong ito upang masuri ang iyong sitwasyon sa kalusugan sa araw na isagawa ang pagsusuri upang mapanatili kang ligtas habang isinasagawa ang maximal lift. Sa paunang pagsusuring ito, kung mayroong anumang mga alalahanin na ang pagkuha ng pagsusuri ay maaaring magpalala sa kasalukuyang kondisyon o maglagay sa panganib ng iyong kalusugan o kaligtasan, hihilingin namin sa iyo na kumonsulta sa iyong doktor bago kumuha ng pagsusuri. Bago natin simulan ang pagsusulit, sasailalim muna tayo sa ilang ehersisyo para sa saklaw ng galaw. Ipapakita ng tekniko ang bawat isa, at saka hilingin sa iyo na sumali. Sa mga pagsasanay na ito, susuriin natin ang anumang mga potensyal na limitasyon. Turin ng away isawang banayad na warm-up bago ang pagsusulit. Tulad ng anumang trabaho, mahalagang makapagbuhat ng maayos. Ihilingin sa iyong kumuha ng isang 20-pound na kahon, dalhin ito sa paligid ng silid at ilagay ito ng maayos. Kung kinakailangan, tatalakay namin ang mga paraan upang mapabuti ang iyong pamamaraan sa pagbubuhat. Ang demonstrasyong ito ay hindi bahagi ng pagsusulit, kundi para sa iyong edukasyon. Ngayon, magsisimula na ang pagsusulit. May 4 na bahagi ang pagsusulit at ito lamang ang mga bahagi ng pagsusulit na tumutukoy kung ikaw ay papasa o hindi. Ang lahat ng ito ay itinuturing na isometric o static, ibig sabihin ay walang gumagalaw, ngunit susukatin ng ating kagamitan ang dami ng puwersang inilalapat. Bago ang bawat elemento ng pagsubok, tuturuan ka ng technician kung paano gawin ang pag-angat. Ang bawat pagsubok ay tumatagal ng 4 na segundo at kakailanganin mong magsikap ng husto. Magsasagawa ka ng hindi bababa sa 2 pagtatangka bawat isa. Pagbutihin ng mabuti para mas may pagkakataong makapasa ang iyong pagsusulit. Tapos na ang pagsusulit.
Kukunin ng kagamitan sa pagsusulit ang mga resulta mula sa bawat elemento upang kalkulahin ang kabuuang score. Hindi alam ng mga technician ang score na ito habang kayo ay nagsasagawa ng pagsusulit at pagkatapos itong kalkulahin, ipapadala namin ang mga resulta sa distrito ng paaralan. Kung ang iyong score ay nakakatugon sa mga kinakailangan sa cut-off para sa iyong klasifikasyon ng trabaho, ikaw ay papasa. Matatanggap ng distrito ang mga resulta ng pagsusuri sa loob ng 48 oras. Ang tanging impormasyong matatanggap ng distrito ay ang iyong pangalan, ang posisyong pinag-aralan mo at kung nakapasa ka o hindi. Kung wala kayong natatanggap na balita mula sa distrito sa loob ng 3 hanggang 5 araw, hinihikayat namin kayong makipag-ugnayan sa Departamento ng Human Resources ng distrito upang magtanong tungkol sa inyong mga resulta. Sana'y nakatulong ang bidyong ito sa paghahanda sa inyong pagsusulit sa E3. Nais naming maging nakapagtuturo at ligtas ang inyong karanasan. Magkita tayo muli sa lalong madaling panahon.